Welcome back guys. Ngayon pala ay maglulubricate, maglilinis ulit tayo ng ating spring powered o spring type. So kung ano man tawag nyo rito. So ito ay KWC Match 1911. Marami uling nag-request at gusto nilang makita yung loob ng unit na to. So ayan, na-disassemble ko na pala. So after nating malinis, ay a-assemble ko ulit. So ano nga ba yung mga kailangan nating gamitin para linisin at ilubricate yung ating mga unit? So ayan, gumagamit nga pala ako ng silicone spray. Ito yung isa sa pinaka-importante. Ginagamit ko ito sa lahat ng parts. Plastic, rubber, at metal parts. So ayan, sobrang safe niyan, At kung mayroong mga kalawang o kinalawang na parts ay gumagamit naman ako ng WD-40. So ayan, meron din tayong cotton buds para sa mga sulok-sulok, para sa inner barrel at outer barrel. So hindi ko mahanap yung aking cleaning rod. Hindi ko alam kung nakalimutan ko kung saan ko nailagay. So ayan, gamit muna tayo ng cotton buds. At ito yung ating microfiber cloth. So ayan, ayun yung pinampupunas ko para hindi gaanong magasgas yung ating unit. So ayan, meron din tayong tissue paper, gagamitin natin yan. So ayan, umpisahan na natin. So pag-usapan muli natin itong Match 1911. So ayan, may nag-request lang, kaya ako gagawan uli ng video. Tamang-tama, matagal ko na rin hindi ito na lulubricate. So ayan, sobrang solid nitong unit na to. So ayan, papakita ko sa inyo at ipapaliwanag kung bakit ito yung pinaka-paborito kong unit. So sa KWC. Bali ang pinakang gusto ko palang pistol ay Glock. Ayan, Glock. Simple lang. Pero sa unit ng KWC, sa mga spring type nila, ito yung pinakang gusto ko. Itong Match 1911. So ayan, ipapakita ko at ipapaliwanag kung bakit. So pag-usapan na natin. So isa-isay natin yung mga metal at plastic parts. So ito yung umpisa natin dito sa kanyang slide. Ito ay solid plastic polymer o ABS. So ayan, napakaganda at napakasolid ng kanyang slide. Napakakunat nito kahit plastic lang to. Ito yung kanyang sight, front at rear sight ay made of metal. So adjustable to. So ayan, adjustable to. At ayan ay both metal. So ayan, may screw. Ayan yung adjustan. 0-0 na yan, kaya hindi ko na i-adjust. Ayan guys, kitang-kita nyo, napaka solid. At ito pa lang ay may kabigatan na. Next time bibili ako ng kiluhan o timbangan ba yun? So ayan, para ipapakita ko sa inyo. At bibili rin ako nung pang chrono para maipakita ko sa inyo kung ilan yung FPS ng bawat unit natin. So ayan, next naman natin ay yung kanyang piston at inner barrel. So guys, bihira nyo makita sa ano yan, sa mga spring type, sa pellet gun o sa spring powered yung ganitong klaseng piston at inner barrel. So kung makikita nyo itong kanyang inner barrel ay made of metal din. So ayan, napaka-solid. So ayan, kadalasan makikita nyo lang to sa GBB. So ayan, next time i-disassemble din natin yung ating GBB at ikukumpara at ipapakita ko sa inyo. Ayan, ayan, ganito yun. Ganito yung sa Glock ko. Ayan, ganito yun yung sa WE Glock. Pero yung sa aking anong tawag dito, KSC, ang stock niya tight barrel kaagad, para siyang stainless steel. So ayan guys, ito yung kanyang half rubber. So ito ay fix lang, itong half up. Fix, half up. So ayan, hindi siya adjustable. Hindi siya katulad nung ating KWC DE.50 o Desert Eagle na adjustable yung kanyang half up. So guys, may nagsabi rin na
bakit kailangang i-lubricate pa yung ating mga unit. So may shop daw, may isa sa ating mga subscriber na bumibili lang ng pang lubricate, ng lubricant sa isang shop. So hindi na natin papangalanan. Sabi niya lang, nag-comment siya na idol, bibili ko ng parang ganon, bibili daw siya ng lubricant sa isang airsoft shop o airsoft store. So pinagtawanan daw siya. So guys, siguro nagtawa, bakit kailangan pang i-lubricate o lagyan ng lubricant yung spring type? Spring type lang yan. So guys, papaliwanag ko. So sa akin talagang nililinis ko, talagang dinulubricate ko, nilalagyan ko ng lubricant yung aking mga spring type. So una sa lahat, alam naman natin yung ating mga spring type ay merong rubber parts. Yung nilalagyan natin ng lubricant. Dahil common sense na lang yan. Ano bang mangyayari sa rubber parts pagka hindi nalagyan ng lubricant? Guys, lulutong yan. Ganon din sa mga GBB. Ang nilalagyan lang naman sa GBB na pinaka-importante ay yung kanyang mga o-ring, yung kanyang mga rubber parts. Kasi pagka hindi nilagyan ng silicone yan o silicone oil, ay lulutong yan. So common sense na lang na etong ating mga spring type ay may rubber parts din yan, kagaya ng hop-up. Fix hop-up man yan, rubber parts pa din yan. So para ma-maintain natin yung flexibility ng mga rubber parts, ay kailangan lagyan natin ng silicone spray o silicone oil. So ayan, para mas tumagal yung unit. Masisira at masisira pa din yung ating mga unit, kahit metal, kahit rubber, o kahit plastic yan. Masisira at masisira yan. Pero guys, ulitin ko, common sense na lang. So anong gagawin natin para tumagal yung ating mga unit? Lalagyan natin ng lubricant. So ayan guys, nasagot ko na yung katanungan ng isa sa ating mga subscriber. So nasa inyo naman yan guys, nasa inyo yan kung susundin nyo yung shop na yon. So siguro sa akin, kaya nagtatawa sa inyo, hindi dahil lang spring type yung inyong mga unit, kung di siguro para masira ka agad yan at bumili uli kayo sa kanila. So guys, nasa inyo yan, ginastosan nyo yan, binili nyo ng mahal yung unit nyo. Sabihin na natin 2,000, 3,000, ay malaking pera na yun. O kung sa kanila, maliit na pera yun. Siyempre sa atin guys, na simpleng tao lang, ay may kamahala na yung 3,000 para sa isang spring type. So kaya sa akin, inaalagaan ko yan kahit spring type yan. Meron din ako mga GBB at AEG guys. So same sa GBB at AEG, nilulubricant ko din yun. At nilulubricant ko rin tong aking mga spring type o spring powered airsoft pistol. Pero guys, ulitin ko, nasa inyo yan. Kung gusto nyong i-maintain o hindi, nasa inyo yan. So guys, balik na uli tayo. So ayan, kitang-kita nyo, napaka-solid. At ito pa lang ating Match 1911 ay mayroong plastic piston. Meron din siyang plastic piston, ano bang tawag rito? Nakalimutan ko kung anong tawag rito. Ayan, dun sa mismong humahawak ng piston, ng spring guide ba yun? O stock, nakalimutan ko. Sa manual niya, stock yata, pero ayan yan. Ito ay plastic. So dun sa, ayan, maikukumpara nyo na din yung DE.50 na merong metal stock o merong metal spring guide. So ayan. At meron din plastic. Ito ay plastic, itong kulay black na to, itong piston ay ito ay plastic. Pero napakakunat niyan. At kung maikukumpara nyo sa inyong mga pellet gun o spring type man yan o China spring type, so makikita nyo na napakakapal nung sa KWC. So ayan, medyo matagal-tagal na rin natin ginagamit, no? Pero hindi gamit na gamit dahil ang nagamit ko nga ay yung M92 tsaka yung aking K17. Pero ito, ginagamit ko rin tong unit na to, kaso bihira lang. So ayan, napaka-solid ng kanyang inner barrel at kanyang piston at itong kanyang chamber. So ayan, kakaiba, natatanggal siya ng ganito, nadidisassemble siya ng ganito. At natatandaan ko parang ganito yung dating double eagle na pellet gun, kung matatandaan nyo, parang ganito kahaba yung kanyang chamber. So eto,
So ayan, next part ay itong kanyang outer barrel. So ayan, kung makikita nyo, ito ay makapal. So guys, ito ay metal. So ayan ay metal, solid metal. So ayan, parang GBB ano. So ito ba ang inyong hindi iingatan guys? Ito ba yung hindi nyo iingatan? So halos 3,000 din yata tong unit na to. Tapos hindi nyo lang iingatan. Sayang naman, di ba? So ito, metal din to. So ayan, itong Match 1911 ay busog na busog rin sa metal. So at kung makikita nyo kung paano yung kung paano siya na-disassemble, ayan, napaka-solid guys. Akala nyo real steel, parang di-disassemble kayo ng real steel. At ito na yung guys, yung mga parts niya, napaka-solid. So ito yung spring ng kanyang recoil spring. So ayan, medyo madumi na, medyo may kalawang, i-spray natin yan. So ayan guys, kung di nyo i-sprayan ng silicone oil o ng WD-40, kakainin ng kalawang yan at sayang naman. So ayan, ito ay metal din, itong kanyang recoil spring guide. So ayan, itong kanyang magazine ay metal din. Ayan, solid metal at mabigat yan. So, at kita nyo guys, kakaiba talaga yung mga parts ng KWC. Halos lahat ng parts nila kakaiba kung ikukumpara nyo sa mga pellet gun o sa ibang spring type, China spring type. So, ayan, dito nilalagay yung bala. So, ayan, dito nilalagay yung bala. Parang tunay na baril. So, ayan, doon nilalagay yung bala. Kadalasan yun sa mga China spring type, dito nilalagay yung bala dito. So, ayan, made of metal to. Etong kanyang slide catch ay metal din. So ayan guys, busog na busog sa metal. Parang talaga siyang real steel. Balikan nyo yung review ko nito, yung unang review. So para talagang real steel. So ayan, ito ay plastic. Etong kanyang lower receiver ay plastic. Etong kanyang grip, plastic. Pero itong kanyang hammer, itong hammer ay metal. Itong kanyang safety ay metal. Ayan, metal yan. Metal. Itong kanyang, hindi ko alam kung anong tawag rito, pero itong parts na to, kung saan lumalabas yung bala. So, lagay lang uli natin yung magazine. So, ito, dito lumalabas yung bala. Ito ay made of metal din. So, ito ay safety, guys. Made of metal. So ito na nga guys, ayun na nga sinasabi ko. Ayan, kinalawang na tong parts na to. So ayan, mayroon ng kaunting kalawang. Kung makikita nyo, ayan, may kaunti ng kalawang, mamaya lilinisin ko yan. So ito ay metal din. So ayan, functioning din yan. Kapag hindi napisa itong maigi ay hindi nyo makakalabit yung gatilyo. So ayan guys, kita nyo naman, di ba? So ito, i-grip ko ng maigi. Ayan, firing. So ayan guys, ito ay for safety rin. So marami siyang, ang kanyang safety ay gumagana lahat. Ito, ayan. So guys, ayan, hindi puputok yan. Baba natin yung hammer. Then safety. So ayan, hindi puputok yan. Baba natin tong safety. Yan, firing. At guys, pagpasensyahan nyo na yung aking kamay, yung aking kuko, madumi na naman dahil nag-spray na naman ako ng quick heal sa aking alagang bully. So ayan guys, napaka-solid. At itong lower receiver ay napakabigat. So ayan, puno din ng metal parts. So ito pa yung isang importante, ito yung kadalasang nababali sa mga spring type, itong kanyang piston catch. Ito ay made of metal na. So ayan, hindi na natin kailangan i-upgrade. So at ayan nga guys yung lahat ng parts. So ito hindi na natin disassemble ito. So ayan, spray na nga natin, i-lubricate na natin. So sobrang simple lang. Linisan na natin at i-lubricate itong unit na
ito. So ayan, itong slide. So guys, kita nyo naman, pagka nilagyan nyo ng silicone spray yan, ay magmumukhang bago yan. So sisip-sipin ng plastic yung oil. So sisip-sipin ng plastic yung oil. So ayun yung magpo-protect sa kanya. So kahit maarawan, mabilad, hindi basta kukupas. Alam niyo yung bibigyan ko kayo ng example. Alam niyo yung monoblock. 'Di ba yung monoblock kumukupas tapos parang nagiging powder? So ayun yung ganun yung mangyayari sa unit nyo. Once na hindi nyo nilagyan ng lubricant. So ganito rin yan, plastic parts to. Katagalan, mangungupas yan. So ayoko naman mangyari sa unit yun. Nang ganung kabilis na lang. Dadating at dadating yan, maluluma yan. Wala namang bagay na hindi naluluma. Pero guys, mas maganda kung pinoprotektahan natin yung ating mga unit. So tulad nito. So ito 3 years na to pero mukhang bago pa rin, di ba? So ayan, kaya doon sa shop na nagsabi na hindi na kailangan to. Shout out doon. Sa akin kasi nililinis ko talaga yung mga unit ko. Di ba? So hindi naman biro yung presyo nito. Hindi naman binibigay lang sa atin to, di ba? Ayan, pinaghihirapan din natin makabili ng unit. So ito tulad nito, mayroong half-up rubber. Hindi to adjustable fix, pero importante pa rin na nilulubricate yan. Itong piston at itong spring. So lalagyan lang natin konti. At ito, lagyan na rin natin silicone spray at linisan yung kanyang inner barrel. So ayan, madumi na nga. So ayan guys, paano hindi natin lilinisin yung ating unit? Dumudumi yan. So ayan yung sanhi ng mold. Ayan o. So ayan, hindi nyo mapupunan yan pagkagamit lang kayo ng gamit. So ayan, linisin natin mabuti. So ayan, madumi na. Gamit pa tayo ng isa pa. So ayan. Yung BBs, pagka dumaan dyan, ay mababawasan yung accuracy. Siguro nung nakaraan, kaya nung tinis ko to, hindi na gaanong accurate dahil ang dumi na. So ayan guys, kitang-kita naman. So bilisan na natin, medyo humahaba na yung ating video. So ayan, ganun lang yun. Then punasan lang natin. So dahil kaka-spray pa lang, guys, kaka-spray pa lang ng silicone, ay yung bala nito puro oil pa. Pero babalik rin naman to sa dati. Mawawala rin yung oil niyan kada gamit. Pero punasan nyo lang rin maigi. So ayan, okay na yung kanyang silicone, okay na yung kanyang half-up rubber. So sisip-sip na ng silicone oil yun. So dahil doon mapoprotektahan na siya at tatagal yung kanyang buhay. Ito yung kanyang, ito metal parts din to. So para mapanatiling makintab. So ayan, para mapanatiling makintab, lagyan nyo rin ng lubricant para hindi kaagad kumupas. So ayan guys, napakadumi. Ayan, itong kanyang spring. I-lubricate din natin itong spring. At itong spring ay medyo may kalawang, kaya pupunasan natin maigi. So medyo mahaba-haba na pala yung ating video, kaya bibilisan na natin. O hatiin na lang natin, nadyan natin ng part 1 at part 2. So ayan, punasan na lang natin yung ibang parts. At ito maliit na to na nagkaroon ng kalawang, silicone spray lang yan, hindi pa naman gaanong kinain ng kalawang. So hindi pa kailangan ng WD-40. So ayan, huwag kalimutang ibalik. So ayan. So guys, yung ibang parts niya, no, metal talaga. Steel metal talaga. Kasi kinakalawang eh. Kapag yung kung tawagin ay patay na bakal, kung alam niyo yun, tulad nito, yan, di kinakalawang yan.
Pero yung kanyang mga screw, yung kanyang mga pin, ayan, medyo may kalawang na. Ayan ay real steel. Talagang tunay na bakal. Yung kinakalawang talaga. Steel metal. So ayan guys, balik na natin isa-isa. Bilisan na natin. So ganito lang ibalik yan. Ilagay natin tong kanyang outer barrel. So ayan yung outer barrel. Kasunod na yung kanyang inner at chamber. So ayan. At ayan, pinipisa lang yun dyan. So ayan, ganun lang kasimple. Nalagay na natin yung kanyang chamber, yung kanyang tawag dito inner at outer barrel. So guys, medyo naipit. Madulas na yung kamay ko sa silicone oil. Yun. So ayan. Kabit na rin natin yung kanyang spring guide. Recoil spring. So recoil spring. Ganito to. Lagay lang natin to. Ilagay na natin yung kanyang recoil spring. At ito, lagay na rin natin to. Yan. At yung kanyang lock. Yan. Ganun lang kasimple yan. Yun. So ayan guys, ganun lang kasimple. Ganun lang mag-assemble. So, punasan lang maigi. At ito guys, ingatan nyo to. Itong pin na to. Ingatan nyo tong pin na to. Baka mahulog. At ibalik na natin yung kanyang slide sa lower receiver. So ayan, ganyan lang kasimple yan. Parang nag-disassemble lang kayo ng real steel o airsoft na GBB. So ayan. Ganun lang kasimple. At ilagay na natin tong kanyang lock. So ayan, ganun lang kasimple. Test natin. Firing. So ayan guys, tapos na tayong maglinis ng ating unit. So napaka-solid, mukhang bago na uli. So ayan.